Mga kababayan, magandang Sunday po. Alam nyo, hindi sana ako mag-vlog ngayon. Kasi lahat naman po ng mga topics tinatackle na ng lahat ng mga nasa media, di ba? Pero minabuti ko po na mag-vlog kasi dahil nga po dito sa latest na pangyayari dyan sa Amerika, na medyo nakakabahala, no? Itong assassination attempt po kay presidential candidate, former President Donald Trump. Alam nyo, sa totoo lang, hindi ako masyadong pabor kay Trump. Kasi nga, medyo out of the box ang mga ano nito eh. Kasi inaalala ko, baka pag siya ang manalo, hindi na suportahan ng Amerika yung bansa natin patungkol dyan sa West Philippine Sea. Kasi mahilig itong magsalita si Trump noon ng America First. America First. At yung mga bansa na dati ay kaalyado na umaasa sa military support ng Amerika ay medyo sinabihan niya na bahala na muna kayo sa sarili ninyo. Kaya medyo isang nakakapag-alala kasi kailangan natin yung support ng Amerika in military terms. At ito nga po, this happened about just a few hours ago, na sa kanyang rally ay may bumaril sa kanya. Alam, ang nakapagtataka po kasi, di ba ang Amerika ay napaka-advanced sa lahat ng bagay, sa matters of security, military, economic, lahat na klase na. Lahat ng bagay ay parang napaka-advance ng Amerika na parang hindi mo sukat aakalain na pwede pa palang mangyari yung ganito, na nagkakaroon ng failure sa security. Ngayon, ang tanong, sino kaya ang may gawa nun? Ang biglang pumasok kasi sa isip ko, si Biden. Kasi yun ang pinakang kalaban niya dito sa election, sa presidential elections. Kasi parang unang-una, yun kaagad ang maiisip mo, yung pinakang kalaban. Pero, syempre, hindi natin pwedeng itabi na baka meron pa ring mga ibang grupo na ayaw din manalo si Trump, pero ang pagbibintangan ay si Biden. Kagaya nung nangyari sa atin, sa ating history, nung si Ninoy Aquino nga po, di ba, ay binaril din, na ang pinagbintangan ay si Apulacay Marcos. Di ba? Siya yung pinagbintangan. Samantalang kailan lang nalaman natin, although kaming talagang masugid na fans ni Apulacay, hindi naman kami naniwala na magagawa ni Marcos yun. Hindi namin alam kung sino ang may gawa, pero malayo sa katotohanan. At ito nga, di ba, lately, lumabas naman yung totoong istorya na hindi naman talaga si Marcos ang may gawa, kundi mga tao rin naman na malapit kay Ninoy. O di ba, sino unang lumabas na sinabi na may mastermind? Pinsan din naman
pinsan ng asawa. Alam mo, kahit sa mga kakapamilya kasi, may kanya-kanya ring mga ano yan eh, mga secret, mga hidden agenda, kahit magkakapamilya. Yun lang na yung nangyari na bombahan sa Plaza Miranda noon. Di ba kay Marcos din yun ibinintang? Na yun naman pala, hindi naman talaga si Marcos. Kasi, sa mga nakakakilala at gustong kumilala sa pagkatao at karakter ni Ferdinand Marcos Sr., hindi mo naman talaga hindi pwedeng paniwalaan na magagawa niya yung mga bagay na yun. Kaya diyan nakakasama po ng loob na hanggang ngayon, itong mga anti-Marcos, itong mga dilawan, hanggang ngayon hindi pa rin talaga mabakli. Hindi pa rin talaga mapihit ang utak nila na sobrang napakasama ni Marcos. Anyway, nalalayo na naman ako sa topic natin eh. Hindi yan ang ano natin, na kumbaga, napasadahan lang. So, ito nga pong pagkakabaril kay Donald Trump na sa totoo lang, kung i-analyze natin yung pangyayari, talagang gusto talaga siyang patayin. Gusto talagang patayin. Kasi yung tama ni Trump, dito banda, ay talagang yung target, yung ulo. Sa gitna anong ulo? Sa side, gitna. Na kumbaga yung bala, tatagos papuntang kabila. Siguro, magalaw kasi yung ulo ni Trump habang nagsasalita na hindi siya umi-steady sa isang direksyon. Siguro, yung assassin, naiinis na. Kasi dapat patamaan niya sana yung siguradong tama. Kaso, syempre, nagmamadali yun. Dahil baka, kagaya nun, mayroon palang nakakita na umakyat yung taong yun, doon sa building. Baka mabuking na siya. Kaya, parang tinira na lang. Siguro, nagpapakasakali na papihit-pihit yung, baka matsyempohan na lang na nakaharap si Trump. Kaso, tumitingin siya sa kabila. Naka-side view siya . So, yung tama, kaya sabi ko, bakit sa tenga tinamaan? Sa tenga tinamaan, mga kababayan. Kasi, nadaplisan yung tenga. Kasi nga, nakapihit siya, naka-side view. Kasi kung naka-front siya, talagang yung target, talagang sisentruhin po sa ulo. So, since naka-side view siya, yung sa tenga lang dumaples. Kaso, yung bala yata na yun na para kay Trump, lumusot, napunta sa ibang tao. Kaya di ba na may namatay? At saka hindi lang isang putok Mga more than 2 or 3. So, yung mga sumunod na bala na dapat para kay Trump, nakatago na si Trump, di ba? Umano na siya dumapa na siya sa ground. Sa totoo lang, medyo matagal na yung reflexes ni Trump Kasi kung nangyari na non-stop yung putok, tug-tug-tug ganyan, tinamaan siya. Kasi nung na-realize niya na may tama siya, humarap siya Siyempre, reflexes kung yung pagharap niyang yun, dire-diretso yung walang tigil na putok, hindi mayroong gap nakatago pa siya Diba nakita nyo sa picture, sa video? Kaya yung mga sumunod na bala, napunta sa ibang tao. Kaya mayroong patay. Kaya minsan nakakatakot dumalo sa mga ganyang klaseng pagtitipon, mga kababayan. Alam niyo, sa ganitong klaseng pangyayari, sana po matuto tayo sa mga ganitong insidente, mga experiences. Kagaya nito,
Ito kasing mga political rallies na yan na personal appearance, applicable po yan noong araw na hindi pa advance yung ating technology. Ngayon pwede na mag-digital Although, syempre, para sa isang botante o kaya sa isang kandidato, gusto ng kandidato na magpakita siya personal for personal touch. Sa isang botante naman, gusto niya makadaupang palad, gusto niya makita ng personal yung kanyang iboboto. For maging genuine. Pero kung ganito naman po ang pwedeng mangyari na malalagay sa panganib not only the candidate but the spectators, yung mga attendees, di ba mas maganda na lang na through digital na lang? Nagawa natin yan during the pandemic na walang mga personal appearances. Nagawa nating digital Why not do it now? I-relate natin dito sa atin sa Pilipinas na during the 2022 campaign na 'di ba si Bongbong Marcos, maraming galit diyan. Maraming galit sa kanyang pagtakbo. At maraming gustong tumira sa kanya, gustong manakit. At nangyari nga, 'di ba? Muntik na siyang mapatay doon sa campaign. Kasi nakikipag-shake hands siya. Iniabot niya yung kanyang kamay. Ginilitan siya sa pulso, di ba? Nandoon na kalkalmutin siya. Hindi mo alam kung nanggigigil o galit. Alam niyo, kung ganito din lang naman ang mangyayari, para maging safe ang lahat ng tao, wag na tayo magharap-harapan. Anyway, yung mga pagharap-harapan na yan, yung mga during campaigns and personal appearances ng mga government officials, gagaya ng ginagawa ni BBM ngayon, parang hindi tayo modern Parang yung panahon ng primitive. Ako para sa akin mga kababayan, matagal ko na pong sinasabi, matagal ko nang diniscuss ito sa aking previous vlogs, na itong ginagawa ni PBBM na pagpunta sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas para maghatid lang ng ayuda, ako po hindi sang-ayon. Parang masyadong ibinaba mo ang sarili mo Okay. Maganda naman po kasi, maganda yung intensyon. Gusto niyang iparamdam sa mga tao na hindi siya unreachable. Na siya ay nandiyan, ready to help, ready to extend his hand. Pero mga kababayan, dahil nga po sa mga posibilidad na hindi po maganda. Sana po mga kababayan, sana po i-address na natin direkta kay Pangulo at saka kay First Lady. Aminin na natin, ako'y naniniwala na may malaking papel si First Lady Lisa sa mga activities, mga daily routines and activities na ginagawa ng Pangulo. Parang siya yung pinaka-executive secretary or executive assistant. First Lady Lisa, sana naman po, kung kayo din lang naman ang namamahala sa mga everything that's happening in the administration, bakit niyo po pinapayagan na magpupunta si PBBM sa kung saan-saang lugar, liblib na lugar na alam ng mga tao? Maraming tao, pwedeng-pwede nga siyang gawin sa kanya yung ginawa kay Trump. Hindi ko po maintindihan. Alam naman natin
President Bongbong and First Lady Lisa, alam po natin na maraming galit kay BBM. Maraming gustong magpatalsik sa kanya. Maraming galit. Maraming gustong manakit. Maraming gustong palitan siya. Alam natin. Pero bakit parang, ang tingin ko parang dinidare nyo ba yung mga Duterte? Well, sasabihin ko ng Duterte, wala naman pong iba eh. Sa ngayon, wala namang iba. Walang iba na may gustong gumawa kay PBBM sa kung anumang madilim na balak. Nag-aano lang yan eh. Humahanap lang ng tiyempo yan. Although kahit na alam natin walang ibang pagbibintangan, pero ano man magagawa natin kapag dumating nga ang oras na talagang nawala ang BBM, nanalo sila. Pwede ba? Uubra ba yung pagrarally? Na, ay, ayaw namin sa'yo, alam namin ikaw ang may gawa nito. Isang bala lang tayo niyan. Alam na alam natin ang kilatis. Kilatis ba? Alam natin ang kartada ng mga Duterte. Hindi nga nila itinatago eh. Pasalamat tayo, hindi nila itinatago. Kaya dapat sana, nagkakaroon na po tayo ng warning. Buti nga in-expose nila yung kanilang mga plano. Pero ito tayo. Parang, hindi naman nila kayang gawin yan. Hindi nila ako kaya. Parang ganon. Dinidare ninyo. Mga kababayan, sa totoo lang, lalo na itong nangyari na ito kay Trump, di ba parang inspirasyon nito para sa kanila? Ay, pwede palang gawin. Lalo pa na pakalat-kalat si PBBM eh. Ano ba naman yan? Alam niyo mga kababayan, Mr. President Bongbong Marcos, sana po tigilan nyo na yung pagkakalat ninyo. Yung pag-iikot-ikot ninyo, hindi nyo trabaho yan. Pwede bang makiusap, Mr. President? Mag-ingat po kayo, kasi pag kayo ay tinira ng mga kalaban ninyo, kami ang mawawalan. Kaming mga ordinaryong Pilipino, magiging kawawa kami. Sana naman po nag-iingat-ingat kayo sa buhay ninyo. Hindi lang buhay ninyo ang mawawala pag nagkataon. Apektado ang buong bansa. Apektado ang mga karaniwang tao. Sana naman po, kung mayroon nagmo-monitor ng mga taga dyan sa palasyo, kung minomonitor ninyo ang mga sinasabi ng mga vloggers, sana wag nyo naman pong baliwalain. Ako, sa totoo lang, matagal ko nang sinasabi na hindi po maganda ang ginagawa ni President Marcos na punta-punta kung saan. Maghahatid lang ng ayuda. Hindi naman po masama. Maganda po eh. Maganda na personal ninyong ihahatid yung inyong ayuda para sigurado na talagang nakarating. Siguro naisip ko na baka isa yon sa dahilan kung bakit kailangang personal na ibigay ni President. Nako, nangamoy na yung nasunog na insekto dito sa aking mosquito killer. Ang laki namang insekto yung nakapasok. Hindi ko lubos maisip kung para ba namang may
talisman itong si PBBM? Para bang nagpapakamatay? Parang walang paki. Alam mo, mas gusto ko po na gawin ni PBBM, doon lang po siya sa loob ng palasyo. Sa loob ng kanyang opisina. Kung mayroon siyang gustong gawin, yun naman po talaga sana ang trabaho ng presidente. Kasi ang trabaho ng presidente, nandito. Hindi legwork. First Lady Lisa, pwede ba? Pag ganitong nai-intense ako nagagasgas yung lalamunan ko. Ako po'y nananawagan kay First Lady Lisa. Pwede ba? Ingatan nyo naman po ang Pangulo natin. Hindi lang bilang asawa nyo. Presidente natin. Paano na lang pag nawala si PBBM? Ano ang magiging sitwasyon ng bansang ito? Sana naman po, Mr. President, Madam First Lady, pwede po ba? Tigilan niya na po. Tigilan na yung pag-iikot-ikot ni PBBM. Kahit nga itong SONA, hindi naman kailangang personal, magre-report ka nang naman Pwede naman niyang gawin sa loob ng opisina, sa loob ng Malacanang. Digital age na tayo. Hindi naman kailangan yung pumunta ka personal. Kagaya niyan, may mga banta pabiruman o hindi, banta. Nakakainis Garapala na kasi, garapala na. Lahat ng mga kabig dyan sa kampo ng Duterte, ang kakapal ng mukha. Hindi mo maintindihan kung saan sila humuhugot ng mga pinagsasabi nila. Sa palingin po ng mga ito, napakasamang leader ni PBBM. Kesyo, hindi talaga nila, talagang pinangangatawanan nila yung kesyo bangag si PBBM. Lulong daw sa illegal substance. Baliktad. Bakit si PBBM ang nakikita ninyo? Matagal na, sabi ko nga noon sa mga previous videos ko, hindi at nagpapaka-plastic. Ako naniniwala ako na nag-take yan si BBM noong araw, nung kabataan niya. Parang normal yun sa kanila mga bata, lalo pat mga anak mayaman. Hindi ko na inaano yun. Kumbaga nakaraan na yun past na yun Ang mahalaga sa tao kasi, binago mo, nagbago ka. Lalo pa ngayon, Pangulo ng Bansa. Sus Maria Josep, anong klase mga utak ninyo pagbibintangan ninyo itong Pangulo na ito? Nasaan ang pagiging bangag? Ang tinutino ng mga kilos at galaw pananalita? Buwisit kayo? Yung mga Duterte ang bangag. Yung Pangulo ninyo at yung magkakapatid. Tingnan nyo nga ang mga itsura niyan. Para ng mga dyaryo ang katawan sa tato. Mga walang hiya ito Naku, kung insekto lang to, sarap itong pagtitirisin Ang mga utak, mga kababayan, naturing ang mga profesional yan matataas ang pinag-aralan ng mga yan. Pero tumakbo ang utak nila para silang yung parang yung hindi nakapag-aral. Talo pa nga nung hindi nakapag-aral na matino ang hindi ako nagpapapanood ng mga vlogs nitong mga DDS na ito. Kasi maiinis ka lang Kaya lang, minsan, yung mga ibang vlogger na mga pro-Marcos, pro-government, nagpa-plug sila ng mga video footages ng mga DDS vloggers na nakakainis, ganun lang kaigsi, nai-stress ako makinig. Lalo na itong lately na
pinagsasabi nitong doktora Baduy na ito. Naturing ang doktor, mataas ang pinag-aralan, pero ang utak basura. Nakakatakot po mga kababayan, nakakapag-alala, itong nangyari sa Amerika, yung assassination attempt dito kay Trump. Kasi ang Amerika sa pagkakaalam natin, napaka-advance. Napaka-advance nila sa lahat ng bagay. Natural sa security. Pero tingnan mo, nangyayari pa rin. Ilang pangulo ng Amerika ang nagsuffer sa mga assassination and assassination attempts. Ang tindi ng Amerika, hindi mo maintindihan, samantalang sabi nung isang kaibigan ko Americans daw are decent people. It's a decent society. Pero tingnan mo, decent ba yan? Wala namang pinagkaiba Walang pinagkaiba sa mga bansa na hindi democratic, hindi civilized. Pare-parehas lang Kahit sa sibilisadong lipunan, bansa, parehas din sa mga bansa na underdeveloped. Kasi nandito yun It's in the mind. Kung sa Amerika nangyari, what more dito sa atin? Na ang Pangulo natin, parang hindi mo na maintindihan. Sa totoo lang po, naiinis ako sa ginagawa nitong Pangulo natin na punta ng punta sa kung saan-saan para lang maghatid ng ayuda. Pwede naman nating mamonitor yan, ang pamimigay ng ayuda. Pwedeng mamonitor sa kung paanong paraan. I don't know. Pero may possibility na mamonitor yan kung talaga nga bang nakakarating sa dapat makatanggap. Hindi kailangan ikaw mismo mag-abot. Diyos ko mga kababayan, halos araw-araw na lang, yan, nandito sa Batangas, pag nandoon sa, pwede ba? Parang Mr. President, ang tingin ko sa inyo, parang inaalila ninyo masyado yung sarili ninyo. Nagpapakaalila. Yung mga legwork na ganyan, yung paghahatid ng ayuda, hindi nyo trabaho yan. What's the point na mayroon kayong mga tauhan, mayroon kayong mga cabinet secretary? What's the point na may mga departamento na dapat gagawa ng mga sari-saring trabaho? Bakit kayo pa? Kulang na lang ipagluto ninyo yung mga Pilipino Ipagluto nyo na rin. Ipaglaban nyo pa. My goodness. Hindi sa Pangulo ang kinikilos ninyo. Para sa akin kasi ang Pangulo, nandito ang trabaho niyan. Mind, brain work. Brain work. Hindi leg work. Napaka-cheap. Bueno, maraming natutuwa. Natutuwa yung mga taong dinalaw. Bakit yung nakita ko minsan sa mga videos? Yun lang lately sa Batangas, may mga nung ipinresent si President, may mga nag-standing ovation. May mga pumalakpak. Pero nung itinapat yung camera doon sa audience, mayroong mga mayroong nagte-text, may nagbabasa sa cellphone, mayroong nakasimangot, mayroong nabobore, mayroong hindi naman pumalakpak. Bakit? Siguro, kaya sila bored, siguro natagalan sila na nandoon na, nagaantay, natagalan. Mga hakot siguro yun na, pinapunta ng mga barangay officials nila. Hindi naman po lahat natutuwa, yung basa ko dun sa mga mukha
So what's the point na magpe-personal appearance kayo doon? Kung ganyan din lang naman, Mr. President, na kayo pala ang maghahatid, abay, tanggalin nyo na yung DSWD. Tanggalin na yan. Masyado lang, ang laki-laki ng, ang laki-laking department, ilang empleyado ang nandyan nationwide. Kayo naman pala ang gagawa. Kayo pala ang kikilos. Ano, tanggalin na yung ano na yan? DSWD na yan? Makikita naman po, malalaman at mararamdaman ng taong bayan ang inyong pag-aaruga. Kahit hindi kayo magpakita ng personal. Dito lang sa amin sa Albay nagpunta kayo dito personal, pero ilang tao lang nakakita sa inyo personal? Yung mga taong kasya doon sa Astrodome, ilang libo yon? Hindi na lahat ng Albayano nakakita sa inyo. Yung mga karamihan nanood lang sa ano yan nanood sa TV, sa news, sa vlogs. O di lubos-lubosin na natin. Napapanood naman pala sa digital Di na kailangan magpunta-punta, delikado pa sa buhay. Mr. President, panawagan, pakiusap. Tigilan nyo na po yung pagpunta-punta sa kung saang-saang lugar. Sa mga laylayan, hindi nyo yan trabaho. Hindi trabaho ng Pangulo. Ang pwede pang puntahan ng Pangulo ay sa ibang bansa. Level. Mga ka-level ninyo na mga Pangulo ang dapat ninyong hinaharap. Hindi yung mga mabababa. Hindi ko sinabing hindi na dapat tarugain yung mababa. Kagaya na sabi ko, mararamdaman ng taong bayan ang inyong pag-aaruga. Kahit hindi kayo nakikita ng personal. Kung yang nagdududa kayo sa mga ayuda na baka hindi makarating sa dapat makatanggap, aba strategy. Whatever that be. Gawan nyo ng paraan. Problema din kasi sa mga dumidikit sa palad Pero mga kababayan, tama ba yung sinasabi ko? Na dapat itigil na ng Pangulo yung pagpunta-punta niya sa kung saan-saan. Dahil delikado. Delikado sa buhay niya. Yan na lang nangyari kay Trump, yan ang pwede nating tingnan. Kahit na advance na sila sa kanilang mga everything, nangyari pa rin. Parang na lang yun na lang po yan ng, it was as godly experience. Hindi pa talaga oras ni Trump. Kaya kita mo, kasi naka-side view siya, kaya hindi siya nasa pool ng bala. Hindi pa niya kasi oras, pero pinagtangkaan siya. At split lang whether it's split second, split centimeter, nakakapag-alala itong lalo pa na dito sa atin sa Pilipinas, itong present situation natin ngayon, na sa ngayon po ang kalagayan ng seguridad ng Pangulo natin ay sobrang matindi napakadelikado. Kasi nga mayroong mga gustong mawala siya sa pwesto na hindi itinatago, lantaran, nananawagan sa tao, ginadaan sa biro, di ba? Lalo pa, pati financial support, matindi. May sumusuporta na outside force. Isang superpower na super dami ng pera.
Di ba mga kababayan? Ano sa palagay ninyo? Dapat ba tayo mag-alala? Manawagan po tayo sa Pangulo na bawasan naman niya yung paglilegwork niya. Hindi na nakakatuwa eh. Kasi ako po, nag-aalala ako, hindi lang sa buhay ng Pangulo, kundi ang magiging epekto ng kung ano mang mangyari sa buhay ng Pangulo dito sa ating bansa. Tama ba? Naku, kung pwede pa lang na pumunta ng Malacanang para kutusan itong Pangulo na to eh. Mga kababayan, manawagan po tayo sa Pangulo. Ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Thank you very much for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.